Mga buntis, papaano dadami ang gatas ninyo na ipasuso sa inyong mga anak? This is the Strike Your Mind deep. Strike Your Mind deep. Para dumami ang gatas, okay mga nanay, ito po ang inyong gagawin. Okay guys, meron tayong ito. Okra. Itong okra. Meron din tayong Diyos Bombay, kamatis, of course, it's good for the heart, and tanglad. Ang tanglad, ayon sa mga pag-aaral, ito po yung nakakatulong doon magpababa sa mga high blood. And then, ito ay good for the heart din. Para doon sa hindi nakakaalam, mas maganda pa itong kainin itong mga gulay na ito kaysa pagkain ng mga manok na yan. Okay, tandaan nyo yan ha. So ito yung nakakabuti sa katawan, bagamat hindi gaano kasarapan, pero wala tayong magagawa dyan. Yan ang natural na lasa nila. So i-absorb natin yan. Ito naman ay kasama ito sa allium plant na makakatulong doon sa may mga problema sa mga ating mga karugatan, mga high blood dyan, may problema sa heart, ganun din. At ito naman ay malunggay o moringa. Na ayon sa pag-aaral naman, ito ay mayaman sa iron. Ayon kay Ernie Baron. Itong gulay na ito ang may pinakamataas na iron na pwedeng pakinabangan para ikaw ay hindi mamutla. Yan ang sabi ni Ernie Baron. So yan, isagol natin yan o ihalo natin kasama ang buko. Alam niyo ba guys na ito yung nagugulay ang buko? Maraming hindi nakakaalam nito kahit Bisaya sila. Pero ngayon ito, tutuin natin ito na kasama ang buko. At ito guys, ayon sa mga pag-aaral dyan, o ayon sa mga katandaan, doon sa mga buntis, o doon sa mga, habang nabubuntis pa sila, o habang nagpapasuso na sila ng kanilang mga sanggol, ito ang pinakamagandang kainin ng isang nagpapasusong ina. Nagpapalakas yan ng pagdami ng gatas ng isang ina na para maibigay niya sa kanyang anak yung sapat na gatas na masustansya. Dahil itong mga pagkain na ito, kagaya nitong buko, mayaman yan sa minerals. Ito, ganun din, mga vitamins and minerals. At itong lahat na kabuuan, mga gulay na yan guys, yan ang angkop sa ating katawan. So yan dapat ang i-maintain natin para hindi tayo magkasakit. Bagamat hindi ko sinasabi na bawal kayong kumain ng mga karne, pero ito sa parting ito ay nakakabuti magpalakas o magparami ng gatas ng isang ina habang siya ay nagpapasuso or siya ay nagbubuntis pa lamang. So itong kombinasyon na yan ay makakatulong yan sa mga babae nagbubuntis o nagpapasuso na. Okay guys, so ating ipiprepare yan kung paano. Simple lang naman. Ito kamatis, luya, tanglad. Huwag kayong magkano ng tanglad. Ito ang pinaka-the best na bitsin noong unang panahon. Ito ang tunay na bitsin, tanglad. Tanglad, nakakatulong yan maglinis ng ating urinary system dun sa ating pantog. Mayroon itong diuretic effect at natural yan. Nagpapababa yan ng blood pressure doon sa may mga high blood. At itong okra, sa pag-aaral, napakaraming mga vitamins and minerals dyan na pwedeng pakinabangan ng ating katawan. It's good for the heart. Nandito pa ang malunggay, nandiyan ang buko. So yan guys, biyakin ko muna ang buko. So i-prepare ko muna. So yan na guys, ito na yung butong. Yan. Patayo rin natin yan guys. So itong sabaw, inom muna tayo sabaw. Tikman natin ang sabaw. Yan. Ang sarap yan guys. Fresh na butong. Tapos ang laman, so itabi muna natin to. Ilagay natin dito. Yan.
Tingnan natin kung mabibigyan ba. Pag dito kunti lang ang laman nito guys, hindi dapat ito. Ang dapat dito yung sakto lang yung dapat ang laman ng ito. Sinabi ko dun sa binilang ko na yung saktong laman. Alam mo naman yung mga nagtitinda guys, mga but-buton kaya na sila. Yung mga negosyante, pagkabut-buton yan, iwan ko na lang. Sinungaling, hirap ng sinungaling. Napipili mo lang dyan ang matino. Kaya nga nasusulat na mas madali pa makapasok ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa sa mga negosyante na yan. Kahit sino negosyante, mga sinungaling yan sila lahat. Kaya marami yan silang kasalanan sa tao at sa Diyos. Magsusulit yan sila sa araw ng paghukom. Ito. Yan. Kung marami sana itong laman, maganda sana. Yung medyo matigas-tigas na ba? Pero wag naman yung sobrang tigas. Yung matigas-tigas lang ng konti. Yung marami siyang may laman na siya pero hindi gano'n matigas. Wag naman yung bukhayuin. So mayroon na tayo ito. Yan ang butong. Ang una niyan guys, ang proseso nito, ito munang ilulunod, maglagay ng tubig. Ganito, ituro ko sa inyo. Iwain muna natin to. Ito ha, mga buntis. Dapat magkakain kayo dito ang klaseng pagluluto. Simple mo lang yun. Wala naman hindi naman daming ginagastusan mo. Bawasan lang natin ito. Ito. Ito yung mga kamatis guys na native. So ito yung pinaka organic na kamatis, mga maliliit. Yung mga hybrid na kamatis, medyo matagal sila mabulok. Itong mga native na kamatis, organic sila. Malata, madali lang malata. Ito naman, hugasan natin, huwain natin. So ito na guys. Ito na ang okra. Haluan natin sa tubig. Ito yun ang luya. Gasan nyo na. Ito,
pwede rin itong ano, kisain. Pero mas ginusto ko lang yung iwan. Nandito guys ang tanlad. Yan. Tanlad, okra, kamatis, sibuyas. Pakuluan natin yan. At pag nakulo na ito, naluto itong okra. Kasi mas tagal-tagal ang okra kaysa dito sa malunggay. Pati dito sa buko. Pag kulo nito, takulan mga ilang minuto habang kumukulo siya, mga 1 minuto siguro. Saka natin ilunod ito. At titimplahan natin. Ganun lang kasimple. Haluin mo lang yan, lagyan ng tubig, pakuluan. So tingnan natin ha. Pasundan niyo ako mga misis dyan ha. Yan guys. Pakuluan na natin. Pagkulo niyan guys, yan. Pakuluan muna natin yan siya. Ito na guys. Okay, lapit na. Lapit ng kumulo. Ilang ano lang siguro, minuto. Okay guys, ito kumulo na. So, ilunod na natin itong botong. Ayan. Pang padami ng gatas sa mga inang nagpapasuso. Ito naman ang malunggay. Nasabi ni Ernie Baron, mayaman sa iron. So, ito yung malunggay guys. Ha? So, ilunod natin ito. Ayan. Kumplito yan sa mga minerals guys. Itong malunggay o moringa o tinatawag itong miracle tree. So, yan guys ha. Pagkatapos nitong anuhan, saka natin timplahan. Pagkulo nito uli, saka natin timplahan ng asin. Asin lang guys ha, walang bitsin, namnam, nor cubes, ginisa mix, magic sarap. Pwedeng timplahan nyo ito ng patis. Okay? Para doon sa mga nagbubuntis o may problema sa gatas. So, ito guys ang inyong ipakain sa inyong mga asawa para magkagatas yun. Okay, hintayin natin para kumulo. Ito na guys. Ito na. Ang bango-bango ng malunggay at saka yung tanlad. Okay guys, tikman natin. Medyo hindi pa tama ang timpla. Ito na guys. Okay na ito. Tikman natin. Tama-tama guys. Ito na yun. Para doon sa mga may batang pinapasuso. Ito ang ipapakain ninyo. Ipahigop itong sabaw sa malunggay with buko, tanlad, sibuyas, kamatis at luya. Ang ingredient lang yan. Simple lang yan. Walang gisa-gisa ha. So yan na guys. Mga kulang dyan sa mga may kulang sa iron sa katawan, na putla o namutla, o yung mga nag-ano pala, bago ko makalimutan, yung mga babaeng nagmi-means, di ba ang babae pag nagmi-means namumutla, lalo kung may mga edad na may mga PCOS o yung mga fibroids sa kanilang mga reproductive system. Ganyan yung mga palatandaan na malapit na naman yung menopause, kababaihan, hanggang sa mauwi na magbi-bleeding na, meron na hindi na tumatama ang kanilang menstruation o buwan ng dalaw, o kung dinadalaw naman, masakit naman ng katawan, masakit ang puson, masakit ang ulo. Ayan po yung mga dahilan yan ay ayon sa mga talibhasa dyan ay hormonal imbalance ang kadalasan dyan nangyayari. Then, so ito
kung kinukulang kayo ng mga iron, ito ang pinakamayaman na iron din. Itong malunggay at saka itong pag hinalo yan sila, pati yung buko, pati ang tanglad, sibuyas, kamatis, ay napakasarap yan guys. Magbibigay yan sa inyong mga anak na nagsususo sa kanilang mga ina ng magandang nutrisyon at para maging healthy sila. At take note doon sa may mga pinapasuso, bawal sa inyo habang nagpapasuso kayo ng mga anak ninyo, bawal magkape, mag soft drinks o yung may mga preservative na mga pagkain o inumin. So yan na muna guys ang aking isi-share sa inyo. So yan na muna. Bye bye and God bless. This is the Strike Your Mind TV. Please share this video and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video na i-upload sa ating Strike Your Mind TV. Yan naman guys. Bye bye and God bless.